Sa mga nagdaang panahon ay talagang nasaksihan natin ang mga sunod-sunod na malalakas na bagyo at pagbaha sa maraming panig ng mundo. Na kahit nga mga matataas na lugar ay binabaha na sa panahon natin ngayon. Dahil ito sa matinding climate change na nagaganap sa ating mundo. Pero alam niyo ba mga chip, na bukod sa climate change, ang ating buwan ay may malaking kinalaman din sa mga matitinding pagbagyo at pagbaha dito sa ating daigdig. At ayon nga sa mga sayantipiko, sa mga susunod na dekada ay asahan pa natin na mas magiging matindi pa ang klima at mga pagbaha na darating dito sa ating mundo. Dahil ito sa isang katangian na taglay ng ating buwan, ang tinatawag na lunar wobble. Ngayon ay aalamin natin, paano nga ba nakakaapekto ang buwan sa mga bagyo at pagbaha sa ating daigdig? Ano itong lunar wobble na ito ng ating buwan? Gaano nga ba katindi ang epekto nito sa mga susunod na panahon? At higit sa lahat, mayroon bang magagawa ang mga tao para paghandaan ng mga bagay na ito? Iyan ang sama-sama nating aalamin sa video na ito. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Tara na't dagdagan ang ating kaalaman para mas paghandaan ang mga magaganap sa mga susunod na panahon. Alamin na natin ang hiwaga sa likod ng lunar wobble. Ayon sa datos, ay mas naging malala at mas madami ang mga bagyo at pagbaha sa panahon natin ngayon kumpara sa mga nakaraang dekada. Base sa records ng NOAA at IPCC, ay halos dumoble ang frequency ng mga pagbaha sa buong daigdig. Sa Pilipinas pa nga lang mga chip, ay kitang-kita na natin ang bangis ng epekto ng mga bagyo at pagbaha sa mga nagdaang buwan. At isa sa mga nagsasanhi nito ay ang ating buwan. Ayon nga sa mga eksperto, ay mas titindi pa daw ito sa mga susunod na taon. At dahil nga ito sa tinatawag na lunar wobble ng buwan. Pero ano ba itong lunar wobble na ito? Una ay alamin muna natin ang nagiging papel ng buwan sa mga anyong tubig ng ating daigdig. Ang bawat dagat, lawa at ilog dito sa Earth ay dumadaan sa natural na pagtaas at pagbaba ng tubig. Tinatawag itong high tide at low tide. At ang buwan ang nagsasanhi sa mga ito. Sa simpleng paliwanag, ang mga tide na ito sa ating planeta ay nangyayari dahil sa gravitational pull ng ating buwan. Habang umiikot ang Earth, ay hinihila ng buwan ang mga tubig sa karagatan. Sa parte ng mundo na pinakamalapit sa buwan ay tumataas ang tubig. At kapag nangyayari ito, ay apektado pati ang kabilang panig ng ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit may mga panahon na mataas o mababa ang tubig sa mga baybayin. Dahil sa gravitational pull ng buwan ay nagkakaroon ng dalawang high tides sa isang buong araw. Pero mas titindi pa ang mga tides dito sa ating daigdig sa tuwing papasok ang lunar wobble na nagaganap sa loob ng wobble cycle ng buwan. Ano nga ba ang wobble cycle na ito? At anong kinalaman nito sa lunar wobble? Sa loob ng wobble cycle, dito nagaganap ang tinatawag na lunar wobble. Ito ay isang uri ng pag-ugoy o pag-alon sa orbit ng buwan na nagdudulot ng bahagyang pagbabago sa posisyon at paglitaw nito sa kalangitan kung titignan mula sa Earth. Sa madaling salita mga chip, ito yung pagyugyug at di pangkaraniwang paggalaw ng buwan sa kanyang orbit. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nagaganap ang lunar wobble ng ating buwan? May dalawang pangunahing dahilan ito mga chip. Una, ang pag-ikot ng buwan sa Earth. Habang umiikot ang buwan sa ating daigdig, ang gravitational pull ng araw at iba pang cosmic forces ay nagdudulot ng kaunting pagyugyog sa orbit ng buwan. Pangalawa ay ang inclination ng orbit ng buwan. Ang orbit ng buwan ay nakatagilid o naka-incline ng kaunti sa ekwador ng daigdig na nagdudulot naman ng mga pag-ugoy sa posisyon nito habang umiikot. Tuwing kailan naman ito nangyayari at gaano ito katagal? Ang kabuuang cycle ng lunar wobble ay nangyayari tuwing mahigit kumulang 18 years at 6 months. Ibig sabihin, may partikular na pattern o cycle ang mga pag-ugoy ng buwan
na inuulit kada 18 years. Ito ay nahahati sa dalawang yugto. Sa unang 9 na taon ay mas mahina ang tidal effect ng buwan. Pero sa ikalawang yugto nito ay meron itong mas mataas na gravitational pull na nagdudulot din ng mas mataas na tidal effect sa ating mundo, na kung tawagin ay mga king tides, na lubos nakakaapekto sa mga matitinding pagbaha sa ating planeta. At dahil papasok na tayo sa pangalawang yugto ng wobble cycle ng buwan, ay inaasahang mas matindi pa ang mga pagbaha sa ating daigdig. Ayon sa mga eksperto, ay inaasahang magaganap ang kalahating yugto na ito sa taong 2029. At syempre mga chip, bukod sa ating buwan, ang isa pang nagpapalala ng mga baha sa ating planeta ay ang climate change. Kung tuloy-tuloy ang climate change at global warming, ay mas maraming yelo ang matutunaw sa mga pole na bahagi ng Earth. Magsasanhi ito ng mga pagtaas ng sea level sa maraming lugar. At pag nangyari yun, maraming dam ang mapupuno at aapaw ang mga tubig dito. At pag sinabayan pa ng mga king tides mula sa lunar wobble ng buwan, ay talagang tataas ang level ng tubig sa ating daigdig. Kaya ang mga sayantipiko ay nagbababala na kung hindi tayo gagawa ng aksyon, ay maraming lugar ang malulubog sa tubig sa loob ng ilang dekada. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng climate action. Kung ang tanong nyo mga chip na kung pwede ba nating mapigilan ang lunar wobble, ang sagot ay hindi. Ang lunar wobble ay isang natural phenomena, kaya't hindi natin ito maaaring pigilan. Likas itong nangyayari sa ating buwan kada 18 taon. Anong paraan naman kaya ang dapat gawin para kahit paano ay mabawasan ang epekto nito sa ating mundo? Ayon sa mga eksperto, ay kailangan nating gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa ating kalikasan upang mabawasan ang global warming. Kagaya ito ng mga paggamit ng mga renewable energy, pagtatanim ng mas maraming puno, at pag-iwas sa paggamit ng mga produktong nakakasira sa environment. Sa ganitong paraan ay maaari nating mapabagal ang pagtaas ng sea level na makapagpapalala sa epekto ng lunar wobble. Ang malaking tanong nga lang mga chip, ay handa kaya ang sangkatauhan makipagkaisa upang maprotektahan ang mundong ating tahanan? Kung ako ang tatanungin, ay sana lahat makipagkaisa mga chip. Iisa lang ang ating mundo, kaya dapat natin itong ingatan. Sa kabila ng natural cycle ng buwan at pagbabago ng klima, ay mayroon pa rin tayong kakayahan gumawa ng pagbabago. Ang mga pagbaha ay hindi lamang usapin ng tubig at mga tides. Ito ay bahagi ng mas malaking suliranin na may koneksyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kinabukasan. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagkilos at pagiging responsable, ay maaari tayong makahanap ng solusyon upang maprotektahan ang ating mundong ginagalawan. Hanggang dito muna tayo mga chip. Sana ay may natutunan tayo sa video na ito. At sana ay makipagkaisa ang lahat para sa mas ligtas na hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video, ay huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat mga chip. Hanggang sa muli.